Nakabibighani ang ganda ng ating kapuluan. Mula Luzon hanggang Mindanao, nagkalat ang mga tuldok sa laot. Mga maliliit na islang hanggang ngayon, patuloy na binibilang, nadaragdagan at pinag-aaralan. Pero ang mga pulong itinuturing na yaman, madalas dahilan din ng matinding kahirapan. May mga lugar pa rin kasi sa Pilipinas na hirap maabot ng tulong at serbisyo. Kahit na matagal nang nasa mapa. At ang ilan nating kababayan dito nanganganib maglaho, pati ang pagka-Pilipino. Bumiyahe ako sa Tawi-Tawi para tuklasin ang ilang tuldok sa dulo ng ating mapa. Gusto kong makilala ang mga kababayan nating nasa malalayong lugar na ito na bihira lang may siwalat ang mga kwento. So, andito tayo ngayon sa Sitangkay, isang bayan sa katimugang bahagi ng Tawi-Tawi. Hindi pa talaga ito yung pupuntahan natin, pero kailangan muna natin magpahinga ng sandali bago lakarin yung mga mas malalayong isla. Nasa dulong bahagi na ng Tawi-Tawi ang bayan ng Sitangkay. Tahanan nito ng mahigit 54,000 tao. Karamihan, mga Samadilaot o Badyaw, Samadiliya at Tausug. Tuwing Lunes, dumadagsa sa eskwelahan ang mga kabataan. Ang iba, galing pa sa malalayong isla. Kahit nag-aaral sa iisang paaralan, hindi pare-pareho ang estado sa buhay ng mga bata. Pagdating ng recess, ang 17 taong gulang na si Tadzralin o Tads, piniling maiwan sa loob ng classroom. Wala kasi siyang baon o perang pambili ng merienda. Paano pag wala kang baon? Hindi ka kumakain buong araw? Hindi. Ganun. Kumain na lang sa bahay. We have two names of Yaakov. Sa maliit na isa ng Bulubulo nakatira ang pamilya ni Tads, mahigit 20 kilometro mula rito. Simple lang daw ang buhay doon. Anong ginagawa niyo dun sa Bulubulo? Anong hanap buhay ni Papa? Mamimista pa ang papa ko. Yun lang. Si mama mo? Sa bahay lang, gawa yung bahay. Siya yung nag-aalaga sa inyo pag wala si Papa. Opo. Ilan ba kayo magkakapatid? 16. Oh, 16. Ang laki ng family mo ah. Dahil walang eskwelahan sa Bulubulo, kailangan magbangka ni Tads ng 2 hanggang 3 oras para makarating sa school. Mabigat ang gastusing ito para sa pamilya, kaya kailangang magsakripisyo. Sa inyong magkakapatid, ilan ang nakapag-aral? 3 lang. Huminto ng mga iba. Kasi kulang ang gastos namin. Kulang ang pera. Kaya kami lang. 3 lang ang pinag-aral. Yung 2 ba, mas matanda o mas bata sa'yo? Mas bata. Ako nang pinagmatanda. May mas malalim palang dahilan si Tads kung bakit gusto niya makapagtapos sa pag-aaral at magdala ng konting kaunlaran sa kanilang isla. So 3 sa kanilang namatay, 3 sa mga kapatid mo? Opo. Mas matatanda sa'yo to?
Ano nangyari sa kanila? Siguro may sakit sila. Bago pa man ipanganak si Tads, 3 sa kanyang kapatid ang pumanaw sa murang edad. Malungkot ako. Kasi hindi ko naabutan kung anong tsura nila, kung ano nangyari sa kanila. Gusto ko na makapagtapos. Hanggang college? Oo, hanggang college mo. Tingin mo ba kaya? Hindi ko alam. Siguro. Magandang umaga po. Panahon na para ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Kasama ang ilang health workers ng Sitangkay, pakay naming puntahan ang isa sa pinakamalayo at isolated na isla sa buong bansa. Papunta na tayo ngayon sa Panggungan Island, ang kinikilala bilang southernmost island ng Philippines bago umabot sa mga tubig na bahagi na ng Sabah, Malaysia. Sinasakyan natin ay isang timpil, isa itong local boat. Medyo malaki, so kasya kaming lahat, pero don't be deceived kasi kaya rin magmabilis nito. So hopefully in 2 hours nandala tayo. Dalawang oras na kaming nasa laot. Tirik ang araw, pero banayad ang panahon. Di nagtagal, umabot na kami sa pinakadulong isla ng Tawi-Tawi. Made it. Pahingahan ang ibig sabihin ng panggungan sa wikang Badjao. Nasa 50 kilometro lang ang layo nito mula sa Semporna, Sabah. Mula sa dalampasigan, kitang-kita na nga ito. Dating kuta ng mga bandidong grupo gaya ng Abu Sayyaf ang panggungan. Bago makubkob ng militar noong 2017. Isang detachment ng Marines ang itinalaga sa lugar mula noon. Ngayon, tahanan na ito ng mahigit 300 Badjao. Dahil malayo sila sa mga health center, isang medical mission ang dinala namin sa isla. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kami ni Dengari Sitangkay, public health nurses. Sa nakalipas na mga taon, naging mabilis ang paglaki ng populasyon sa panggungan. Ay, takisana ba mo? Nagulat po ba kayo na dumami na yung mga... Oo, nagulat. Kasi walang bahay dito yung nagpunta kami dito 2021. Kaunti lang. Parang mga 4 lang ang bahay dito. Kapag ganyan po ba, medyo nag-aalala kayo pag... Opo, sir. Kasi kawawa yung mga bata. Walang mga vitamins. Ubus
hindi sila makaligo, walang tubig. Sinukat at tinimbang ng mga health worker ang mga bata. Sa 39 na bata sa isla, 2 sa bawat 5 ang lumalabas na malnourished at stunted o kulang sa timbang at laki. Madami po ba? Dami. Puro nutrition dito. Kasi minsan dito sila kulang yung mga pagkain. Sinuri ng midwife ang isang nanay na malapit na ang kabuanan. Dahil sa layo ng lugar, ang mga nagbubuntis sa Panggungan hindi na nakapagpapatingin sa doktor. Kausap po pala yung buntis na chinek up ninyo kanina. Mag 9 months na yun po, sir. Sinabihan ko, pagkatapos mo mga anak, mag-family planning ka. Bakit ilan na po ba ang anak niya? Gravida 5 na. Kasi sabi ko, yung delikado na yan. Yung mga 5 na, high risk na yan. Sabi ko sa kanya. Hindi po ba siya nakapunta sa center, yung mga iba niyang anak, yung pinagbuntis niya? Hindi. Ito lang siya nanganak. Kung kayo po tatanungin, kapag kabuhanan na niya, maganda na Po, sinabihan ko yan. pagpunta siya na si Punta Tangkay. sa Tangkay, sa birthing clinic, mga anak. Ano pong sabi niya? Siya. Tingin niyo po ba pupunta sila? Ika-5 pa lang mga anak doon. Kahit yung first, hindi din nanganak. Sa bahay lang. Baka nanghihinayang sa biyahe kasi. Yun na po. Posible kayo magtayo ng health center dito? Dapat dito mayroon yung assign dito sa Na dito mga health talaga. workers. So. Kaya lang kawawa naman yung mga assign Pero dito. malayo. Malayo talaga. Kilalang mandaragat o si gypsies ang mga badyaw. Dahil nakagisnang magpalipat-lipat ng tahanan, madali rin silang mabulabog ng gulo at sigalot. Kilalang mandaragat o si gypsies ang mga badyaw. Dahil nakagisnang magpalipat-lipat ng tahanan, madali rin silang mabulabog ng gulo at sigalot. Bago pa man magkaroon ng mga border o hangganang iginuhit sa mapa na nagtatakda sa teritoryo ng iba't ibang bansa, nandito na ang mga badyaw. Dati, malaya silang nakapaglalakbay sa mga islang na ihiwalay na ngayon sa Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Pero mas mahirap na ang sitwasyon nila ngayon at labis ng apektado ang nakagawian nilang pamumuhay. Tatlong taon na ang nakalipas mula nang magpasya si Joe na lumipat sa Panggungan kasama ang kanyang pamilya. Mahirap na raw kasing mangisda sa paligid ng Bungaw, ang kabisera ng Tawi-Tawi, kung saan sila naninirahan noon. Bakit mo naman naisipan magpunta dito? Napakalayo. Kasi alam namin na may Marines Navy dito at saka maraming hindi narinig ko kwento, sir, na tahimik daw lang lugar na to. Kaya naisipan ko magpunta na lang dito para maghanap buhay, sir. Paano yung nahanap yung isla? Parang hirap kung ako gagamit ako ng mapa, gagamit ako ng telepono para mahanap ko siguro. Ay, sa amin wala na yan, sir. Talaga? Kabisado na kasi namin yung mga isla na ito. Oo. Alam na namin. Maliit pa kami, alam na namin yan. Oo. Kasi kinukwentuhan kami ng mga magulang namin. Kilala ang mga badyaw para sa kanilang galing at kaalaman sa karagatan. Pero pagdating sa edukasyon, tila nahuhuli sila. Patay sa mga pag-aaral, ang mga badyaw ang may pinakamababang basic literacy sa buong bansa. Tinatayang isa lamang sa 3 ang marunong magbasa at magsulat.
Sa komunidad na ito, si Joe ang may pinakamataas na pinag-aralan. Hanggang anong grade anong level ang tinapos mo? Sa ano? 4th year. 4th year? Umabot ka ng 4th year. Doon, hanggang doon lang ako, sir. Mm-hmm. Hindi ko na tinapos yan kasi naawa ko sa mga magulang ko. Kasi grabing hirap namin. Kaya hindi na ako nagtuloy. Nakamamahaling telepon. Dahil na rin sa kanyang abilidad na magsulat at magbasa, hinirang si Joe bilang pangalawang lider sa panggungan. Pero paano na ang susunod na henerasyon sa liblib nilang paraiso? Sa ngayon kasi, walang paaralan sa isla. Ang gusto namin mangyari, sir, na may magkaroon ng school nandito para mapagpag-aral yung mga anak namin. Ilan na ba yung anak mo ngayon? 9 na po. Dami. 9 na pala. Lahat sila hindi nakapag-aral? Yung isa, yung panganay ko, nakapag-aral yan, grade 1 yan dati. Yung nasa Bungaw pa kami. Tapos, nung lumipat kayo dito, Eh, sumama na rin, sir. tapos hindi na rin Hindi na nakapag-aral. Minsan ang nagtayo ng maliit na paaralan sa panggungan ang isang non-government organization. Pero dahil daw sa kakulangan ng suporta, napilitan muna itong isara. Ito yung classroom nyo dati. Opo. Sayang, hindi na talaga ito nagagamit. Hindi na talaga. Taon na lumipas bago ito Sa nagagamit. mga isang taon sobrang lumipas yan po. Anong tinuturo dito dati? Basa sulat? Basa sulat, yung mga yung mga ABCD, bakada, yan ang tinuturo dati dito. Bilang bahagi na kanilang civilian military operations, ang Marines muna na nakadestino sa panggungan ang nagtuturo sa komunidad. May mas malalim na kahulugan ang klase na iniraraos ng mga sundalo. Bilang bahagi na kanilang civilian military operations, ang Marines muna na nakadestino sa panggungan ang nagtuturo sa komunidad. Para sa mga nakatira sa islang mas malapit na sa Sabah, may mas malalim na kahulugan ang klase na iniraraos ng mga sundalo. Nagtuturo sila ng mga basic na reading, magbilang, and yung pinaka-importanting goal namin is may turo sa kanila yung pagkanta ng ating pambansa, yung lupang hinirang, sir, para at least ma-internalize nila and maramdaman nila na Filipino pa rin talaga sila. Assalamualaikum! Ipinakilala ako ni Joe sa kanyang mga kapitbahay. Bakit po kayo nagpunta dito? Ang ikampi ito. Bay matol ko na Ay, yung time na yung COVID daw. may COVID. Dahil sa COVID, sa sila Bungaw, mahirap nung may COVID. Sani abiliw sa hari lauti. Wala daw mabili yung mga hanap buhay sa laot. Kaya Hindi niyo po ba namimiss yung mga eskwelahan, ospital? Ayaw niyo po ba yun? Bilahi ko ya. Tayo tom disog ko masi. bale namiss din po nila na yung eskwelahan doon, pati yung hospital. Kaso lang, yun lang dahilan kaya sila umalis na doon. Wala talaga hanap buhay. Hanap buhay talaga yung mahirap doon po. Ano po yung nakalagay sa mukha ninyo? Ano po ito? Agad pagpalano. Yan tawag Borak, sa amin, pagpala. borak yan para kung Balapad di bangalaw. hindi masakit sa kung tatama ng araw. Saan siya gawa? Ay, buti kayo maghinang Luwas, down. Pinaglamod. yung dahon ng bayabas at saka yung bigas, paghaluin yun. Babae lang po naglalagay, lalaki hindi naglalagay. Babae lang po yan. Oo. Dapat to, tinunan na siga. Kasi kung lalaki, pagsisid niya matanggal. Oo Sa nga. no. mag-usaha, magbala, maluma eh. Eh di mga lalaki, sunog ang mukha ninyo. Sunog talaga, mangitim talaga. Kahit na gaano kasimple ang buhay sa panggungan, makulay pa rin ito. Literal na makulay. Dahil ang mga bahay sa isla
naaayon sa paboritong kulay ng pamilyang nakatira dito. Asul, pula, rosas, at may isa pang bida. Hello! Hello! Assalamualaikum. Assalamualaikum! Napansin ko lahat ng gamit nyo. Kulay, anong kulay nito sa ano? Sa salita nyo? Sa salita namin, Violet. Talok. taluk. Talok? Gusto ko. Mukha nga pong paborito nyo yung talok, ano? Oo. Minsan, sa Saba na lang daw nagpupunta ang mga residente ng Panggungan para mamili ng gamit. Yung mga nabibili mo galing Semporna, paano mo nabibili yun? Amo pud palintas. Magbangka po sila papunta doon. Hindi naman po kayo pinapagalitan? Umagang pinahalingan sa kahit Malaysian police. Malusab bangkira. Hindi po. Kung mga gamit-gamit lang po, hindi man sila questioning. Ang pera nyo po ba, ringgit na? Meron ba kayong ringgit? Ano ringgit? Wow, purple din ang wallet. Nahiya. Alin ko ka? Oo nga no, ringgit nga. Oo. Kaya lang hindi talo. Ito na may gusto ko pera. Ayan. Kakulay mo. Halo-halo na ang pera mo, no? May konting ringgit, may konting peso. Thank you. Thank you. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang ugnayan ng mga badyaw sa ating kapitbahay. Assalamualaikum. Isang sitwasyong higit na pinatunayan ng susunod na pamilyang aking nakilala. Doon po kayo dati nakatira sa Malaysia. Oo. Saan po sa Malaysia? Saang banda? Yung bundok na yan po. Semporna. Semporna. Sa pulu-pulong rehiyon sa dulo ng Pilipinas, ang ibang residente nahahati ang buhay sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Nakausap ko ang pamilya ni Jal Mahaya, ang buntis na nanay na sinuri ng midwife. Dahil hindi nagpupunta ng health center para manganak, 3 sa 4 na anak ng mag-asawa, walang birth certificate. Isa lang ang meron po. Yung panganay. Yung panganay. Bakit po yung panganay nakapag-rehistro? Babayan na nakita mo ilaw. Jarita pa ka nagsasampuna. Nasa Malaysia daw pinanganak yun kasi sa hospital ng Malaysia. Malaysia sir. Sa Malaysia? Bakit po sa Malaysia? Pa nakatira dito. Ay dati nakatira pa daw sila doon. Bakit po kayo lumipat mula Malaysia papunta dito? Mahigpit. Kasi bawal man lahat doon. Pero kayo po, mag-asawa, meron ba kayong birth certificate? Saan po kayo pinanganak? Lahilbi. Wala rin. Pero saan po kayo pinanganak? Ito rumah. Sampuna. Sa Simpulna pa rin po. Doon sila pinanganak. Bale, doon na sila lumaki. Doon na rin sila kinasal. Sa Malaysia. Karamihan sa mga residente ng Panggungan at sa iba pang malalayong komunidad ng mga badyaw, walang birth certificate o dokumento ng pagkakakilanlan. Bukod sa panganay, ang 8 pang anak ni Joe, hindi rin nakarehistro ang kapanganakan. Yung pagkuha ng birth certificate para sa inyo, importante ba yun? Kailangan talaga yun, sir. Kaya sa akin lang. Kasi kung wala kayong birth certificate, mahirap mag-school, mahirap magpagamot. Sa mga kapitbahay mo, karamihan ba dito hindi na nagpapa-register? Ay, hindi na, sir. Minsan ba, John, nararamdaman mo na, parang hindi kayo nakikita dito? Oo, sir. Maramdaman din namin yan. Hindi na makikita kasi malayo man.
Itinuturing na biyaya ang pagiging pulo-pulo ng Pilipinas. Pinagmumulan nito ng pambihirang biodiversity, saganang likas na yaman, at pambida rin sa ating turismo. Nang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, nagsagawa sila ng malawakang geodetic survey o inisyal na pagmamapa sa ating kapuluan noong 1901. 7,100 islands ang bilang nila noon. 7,100 islands, one network, PBS. Naging 7,107 ang numero kalaunan. At ito ang naging opisyal na bilang sa mahabang panahon. Pero noong 2016, marami ang nagulat nang biglang nagbago ang numero. Ang Pilipinas, binubuo na raw ng 7,641 islands. Pero higit pa sa pagpapahusay sa ating mga mapa, mas mahalagang makita at marinig ang kwento ng mga taong naninirahan sa mga tuldok sa laot. Bago bumalik ng Sitangkay, may naisipan akong daanan. Bago bumalik ng Sitangkay, may naisipan akong daanan. Ang munting isla kung saan nakatira ang pamilya ng nakilala kong estudyanteng si Tads. Ganda naman dito, linis oh. Ito yung Bulo-Bulo Island. Saling maliit na community. Pero kung dun sa Panggungan, meron silang detachment dito. Wala talaga, so puro silente dito. Assalamualaikum po. Kilala niyo po ba si Tatay Mustafa? Oo, doon. Saan po siya? Ah, doon po. Ay, thank you po. Itong nanay niya. Ah, mama niya dito po. Dito po ang bahay nila? Oo, ngayon. Ah, sige, punta ako na lang po. Thank you. Ah, kayo po ba mama ni Tads? Oo. Ah, hello po. Hello po. Magandang araw. Ako po si Atom Araulio. Oo. Taga Manila po kami. Ilan po anak ninyo? 16 lang. 16 lang? Konti lang. Kayo po'y buntis din? Oo, buntis. Oo. Ah, growing family ah. Ilay. Ini si Anissa. Anessa. Si Wariol. Wariol. Oo. Wariol. Ini si Bia. Bia. Ito si Warian, ano? Warian. Ikaw, ano pangalan mo? Si Rasya. Rakya? Rasya. Rasya, oo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito pa. Ah, hello tatay. Sino po ito? Si Tapang. Tapang? Oo, ang ganda ng pangalan. Tapang. Ini si Ranran, sir. Ran. Sino po yung Tapang? Oh, yung... Ay, Tapang. Kayo pala yung matapang. Ay, ini si Shaolin, sir. Ah, ito si Shaolin. Hello, Shaolin. Oo. Oh, ano ka ha? Magaling ka ba mag-kung fu? Shaolin. Mas maliit ang Bulo-Bulo sa Panggungan. Wala itong eskwelahan, klinik, kahit na anong opisina ng pamahalaan, at wala ring mga pulis o presensya ng militar. Ang mahigit 200 residenteng tausog dito, walang ibang aasahan sa pang-araw-araw na pangangailangan, kundi ang isa't isa. Ito po, sino po ito? Ako, sir. Ah. Yung bata pa, Ito, sir. ito? Kayo ito? Lola. Kayo ito? Oo, ako. Ah, late niyo pa dito ah. Tapos ito po? Lola, sir. Yung lola ko, sir. Wow naman. Sino po kumuha ng picture? Ni Lola. Buti po meron kayong ganito. Ang ganda ng picture. Kaya na medyo nagkupas na. Kupas na, ano na, sir, tagal na. Tagal na kasi, no?
Saan po dito si Tads? Ngayon, sir. Ito. Yung picture Oo nga, no? Graduation po yan ng grade 6. grade 6. Bago lumaki ang pamilya ni Nanay Annalyn, isang trahedya ang sinapit nila. Sa loob kasi ng ilang araw, sunod-sunod na namatay ang una, pangalawa, at pangatlo niyang anak. Yung tatlo po na yon, maliit pa po sila nung namatay sila. Maliit pa po sila. Baby pa. Ganyan-ganyan sila. Medyo malaki na po yun. Malaki na yun. Ano pong nangyari? Nagkasakit? Nagkasakit, sir. Alam niyo po kung ano nangyari? Lagnat? Bakit po hindi niyo po nadala sa Sitangkay para pagamot? Walang pa yung doon, sir. Mahirap ngayon. Wala pa makina, wala pa bangka. Nasa likod ng kanilang bahay ang maliit na sementeryo ng isla. Dito nakahimlay ang mga kapatid ni Tads na hindi na niya nakilala. Bale, buwan lang po yung January. Kasi ito, December. Ito po. Ito yung panganay. Ito yung panganay. Lalaki. Yung sumunod, babae. Yung sumunod dito, sa babae. Tapos, naalala niyo pa po kailan siya namatay? Oo. Na magsunod-sunod na yun, sir. Sa mga December. December. Magsunod-sunod na yun. December, January. Dahil kapos sa pera, 3 lang sa magkakapatid ang nag-aaral ngayon sa Sitangkay. Isa sa mga napilitang tumigil, ang 10 taong gulang na si Lilay. Tumutulong siya ngayon sa hanap buhay ng pamilya na pagdadaing ng isda. Ang kanyang maliliit na kamay, biyasang-biyasa na sa trabaho. Yung si Lilay, hindi na kaya sila yung mahirap yung pagtrabaho dito sa Wala na pong balak na ipag-school si Lilay? Hindi. Anong grade ka nakakaabot? Grade 3. Grade 3 lang. Saan ka nag-aaral noon? Sitangkay. Bakit ka tumigil sa pag-aaral? Di pa takamangod ko. Tagapag-alaga daw siya ng kapatid niya kasi walang kasama yung magulang na dito sa bahay mag-alaga. Yung bunsong kapatid. So tumutulong ka na sa magulang mo. Late-late niya pa siya. Oo nga tumutulong ka na. Marunong ka na ba magsulat? Nasusulat mo yung pangalan mo? Marunong ka magbasa? Hindi pa masyado. May mga kaibigan ka ba doon? Sa Sitangkay? Naalala mo pa? Sino sila? Ekal. Sino pa? Johnny. Mga kaibigan mo yan? Namimiss mo ba sila? Hindi mo na sila nakita ulit? Hindi sila nagbisita dito? Hindi. So anong ginagawa mo ngayon dito araw-araw? Kwanista, agad dyan. Pag si ate mo nakatapos na ng school, sa tingin mo, baka pwede ikaw naman yung mag-aral? Kasi tumalas pa ako mag-school. Si Paya? Katabang? Katabang kayo na. Unang kabayan mo course? Mastan. Gusto na daw mag-aral pagkatapos ng kapatid yung Si Tads. Oo, para daw guminhawa yung nila. Buhay nila. Oo. Pagkatapos daw yung gusto na daw, teacher daw yung gusto niyang pangarap. Teacher Lilay. Magiging teacher ka isang araw? Magiging teacher dito sa Bulo-Bulo. Kasi wala kasing dito. Wala kasing walang school, no? Huwag kang iiyak. Paano nga ba mabibigyan ng sapat na atensyon at oportunidad ang mga nakatira sa malalayong isla? Unti-unti,
pinalalakas daw ng lokal na pamahalaan ng kanilang mga serbisyo at pasilidad. At prioridad nila ngayon ang kalusugan. Talagang mahirap kasi kung medyo malala-lala na yung sakit ng pasyente, dapat pupunta sa Bungaw. And hindi lahat ng ating pasyente is they can afford. Kung mauna nating magawa itong hospital, hindi medyo siguro magle-lessen yung problema patungkol sa health. Pero malaking hamon din daw sa kanila ang mababang birth registration, partikular sa grupo ng mga badyaw. Kasi ang iba sa mga kababayan natin, nagpaparehistro lang sila kung kinakailangan na mag-aral na yung kanilang anak, halimbawa magkasakit, yung masyadong hindi nakapag-aral o hindi talaga nakapag-aral, hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga ang benepisyo ng meron tayong hawak na birth certificate. Ang mga walang pagkakakilanlan, nahaharap din sa matinding panganib. Pwede silang maging stateless o mawala ng estado bilang Pilipino o anumang nasyonalidad. Itinerant kasi yung lifestyle nila eh. Travel sila ng travel sa iba-ibang area. Paliwanag ng social mobilizer na si Embran, lalong lumalaki ang peligro ng statelessness kung sunod-sunod na henerasyon ang hindi magpaparehistro. Sabi nga sa mga survey namin, bakit pa kami magpapabirth? Eh yung mga lolo nga namin, wala din naman. At risk sila of statelessness, though may link pa rin sila sa Pilipinas, andito sila sa Pilipinas. Pero dahil sa continuous practice nila na wala silang birth certificate, pwede silang maging stateless kasi wala silang strong identification. Di sila register sa Pilipinas. Pero bukod sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng birth registration, katuwang din daw dapat nito ang suporta sa hanapbuhay ng mga nasa malalayong komunidad. Sobrang hirap din talaga mag-isip kung ano yung pagkakitaan nila sa ganitong lugar dahil malalayo sa isa't isa, maliliit yung mga islands. Pagdating sa project, malaking question yung sustainability. Pag ibigay ba natin sa kanila to kaya, ang ginagawa namin first, profiling. Tapos, ano yung mga available na resources? From that competencies and available resources, ano yung pwedeng livelihood support na pwede natin gawin? Ano ang pangarap mo para sa pamilya mo? Gusto ko rin na pangarap ko na masaya rin mga pamilya ko. Tapos may palaging araw-araw na may pumapasok na makahawak kami ng pera o hindi na masyado gutom. Sa inyo ba may mga nakapagtapos na sa Bulo-Bulo? Mayroon mo. Siguro 4. So gusto mo ikaw naman yung susunod? Opo. Sana, no? Gusto ko nang mabuting magandang buhay para sa mga pamilya ko. Ang mga nakatira sa malalayong lugar, nagsisilbi ring mga tagapangasiwa at tagabantay sa mga sulok ng ating bansa. Kung bibigyan lang sila ng sapat na pagkakataon at atensyon, ang kanilang galing, tapang at pagpupursige, may mas malaki pang maiaambag sa ating bayan. Higit pa sa pagiging pawang mga tuldok sa ating laot. Ako si Atong Arauli. Magandang hapon.